Mula sa kailaliman ng lawa hanggang sa malalawak nilang taniman, hala! Super tamis! Pati yung loob, yung gitna, pwedeng kainam. pati na rin sa kanilang mayamang bakawan. Bakit ka naninipit? Grabe, matapang to ah! Huli ka balbon. Iba't ibang hamon ang aking hinarap. Ayan! Teka, may tumatakbo! Teka. Wait lang. Ay! Parang nakaganon siya sa akin. Para matikman ang mga ipinagmamalaking pagkain ng lugar na tinaguriang City of Beautiful People, ang Ormoc City. Kalain mo, no? Dito lang namin niluto, pero ang sarap. Lasang-lasa mo yung butter, tapos okay pala yung nilagyan ng sweet chili sauce. Ay, ang sarap! Tikman naman natin itong crispy tab. Wow! Crispy talaga, oh! Alam niyo yung crispy tahong chips? Parang ganun yung peg niya. Wow! Sobrang crunchy. Biyaheng Eastern Visayas tayo ngayong gabi, mga kapuso. Lahat ng yan sa ating Ormoc Food Adventure. First stop ng ating adventure at food trip dito sa Ormoc ang Lake Danao. May lawak itong 148 hectares at napalilibutan ng Amandiwing Mountain Range. Andito ako ngayon sa Lake Danao sa Ormoc, Leyte. Ipinagmamalaki ito ng mga taga-Ormoc kasi meron silang freshwater lake dito na pinagkukunan ng tubig ng 7 municipalities in Leyte. Pero bukod sa source of water siya, marami rin ditong makukuhang mga tilapia at saka meron ding makukuha dito na ang lamig ng tubig! Ano ba to? Parang mineral water. Meron ding makukuha dito na isang uri ng shellfish na kung tawagin ay tab, na masarap daw gawing sisig. Manguha tayo. Tara! Ang lamig ng tubig! Paano ba yon? Nakakaloka! Dapat pala nag-wetsuit ako! Oh my God! Ang ganaw! Ano ba to? Marunong naman ako mag-swimming. Yun nga lang, hindi ganito kalamig. Parang nag-swimming sa mineral water. Oh my God! 1, 2, 3! Ah! Ginaw! Hindi makita. Uy! Ang galing mo naman! Wala akong makita eh! Nandun po sa ilalim. Tab ang tawag sa mga shellfish na makukuha sa Lake Danao. Nabubuhay ang mga ito sa malubang bahagi ng lawa. Extra challenge ang pangunguha sa tab. Kailangan pa itong kapain sa buhangin sa ilalim ng lawa. Ang mahirap kasi sa lake, pag nabulabog mo na yung lupa sa ilalim, nagiging murky siya. Di mo na nakikita. So kailangan, banayad lang yung paggislangoy, yung pagsisid. Hindi ko nakikita. Dito po. Wow! Ang lalim! Medyo malalim. Malalim! Dalawang piraso. Dalawang piraso lang nakuha ko. Nakakapagod. Isa pa. Nakakapagod. Ang hirap. Kumpara kasi sa dagat,
yung tubig sa lake or sa lawa, medyo mabigat siya. Sa dagat kasi, mas buoyant tayo, mas mabilis tayong lumutang. Yung tubig sa lake, parang hinihila pa ilalim. Kaya nakakapagod talaga. Ito, nakakuha ko ng 3. Ay, Diyos ko Lord. Ang hirap. Dapat masarap tong tab na to ah. Ang hirap kunin. Yun, dami na namin nakuha. Okay. Nakakapagod mang manguha ng tab, sulit naman daw ang aming pagsisid dahil masarap daw itong gawing tab sisig at crispy tab. Ito na yung mga nakuha naming tab mula sa Lake Danao. At magluluto na tayo ngayon ng sisig na tab. Ano, buksan na natin. Ganyan lang. Hahatiin talaga. Ayan, tapos bubuksan. Ayun. Lahat yan? Yes po, ma'am. Oh, ang dami palang laman itong tab. Sa Ingles, ang tab ay freshwater clam. Sa iba po, ang pangalan nito is Bibi. Ha? Bibi. Bibi? Parang baby, ganyan. Gano'ng karami ang bubuksan natin? 25 pieces. 25 talaga? O, sige. Yes po, pang isang order lang yun po. Taran! Ang laki, oh! Ang laki, ang daming laman. Huhugasan ang mga nakuhang laman ng tab. Pagkatapos, pakukuluan pa ito. Uulitin ang prosesong ito ng 2 beses. Hihiwain ito ng maliliit at huhugasan ulit para mas maging malinis. Ang mga nalinis na laman ng tab pwede nang gawing sisig. Igigisa muna ang bawang, sibuyas, luya, at sili. Sunod na ilalagay ang laman ng tab. Titimplahan ito ng toyo at paminta. Ilang minuto pa, luto na ang ating tab sisig. Okay, tikman natin itong tab sisig. Maanghang ah. May anghang siya pero sakto lang. Hindi naman siya malansa kasi nagisa siya sa luya, sa sibuyas, tsaka sa bawang. Pwedeng pang pulutan. Ito, napakuluan na, nahugasan na rin. Para naman sa ating crispy tab, titimplahan ng bawang, paminta, breading mix, at cornstarch ang nalinis na laman ng tab. Kapag kumapit na ang breading, pwede na itong i-deep fry. Ipiprito ito hanggang sa maging golden brown ng kulay. At pagkatapos, ready to serve na ang ating crispy tab. Tikman naman natin itong crispy tab. Wow! Crispy talaga, oh. Alam niyo yung crispy tahong chips? Parang ganun yung peg niya. Wow! Sobrang crunchy. Di naman siya mapait, hindi rin siya malansa. Dito sa dalawang to, mas gusto ko tong sisig. Kasi pwede mo siyang kainin as is, tapos pwede rin siyang kainin sa kasama ng kanin. Siguraduhin nyo lang na kapag magluluto kayo ng tab, talagang pakuluin nyo siya ng maigi at saka talagang siguraduhin ninyo na nalinisan siya para wala na siyang mga dumi dun sa loob. Kaya ito talagang walang lansa at all. Mula sa Lake Danao, sunod naman nating bibisitahin ang ipinagmamalaki nilang Mangrove Eco Park. Kung gusto mo nga raw masilayan ng ganda ng kalikasan, isa ito sa mga dapat mong puntahan. Ang malawak na bakawan nagsisilbing tirahan ng mga isda at iba pang hayop. Sa kalapit naman nitong barangay, inaalagaan at pinararami ang mud crabs. Ang tanong, carry ko kayang makipagsipitan sa mga alimango? Andito ako ngayon sa Barangay Naungan sa Ormoc City at manghuhuli tayo ng mga alimango gamit ito. May sipit sila, may pangsipit din ako ha. So, ganito ang mangyayari. Yung tubig, yung lagusan na yan, kadugtong niyan yung palaisdaan.
Palalabasin ni Kuya mamaya yung tubig, tas may kasama na daw mga alimango doon. Tapos ang challenge sa akin ay maunahan ko ang mga alimango sa pagsipit. Bago nila ako sipitin, kailangan makuha ko muna sila at masipit ko muna sila at mahuli. Siyempre may kasama akong expert, no? May call a friend ako. Si Kuya Rochelle ang magiging kasama natin sa panghuhuli ng alimango. Alin ang mas madaling gamitin? Ito o ito? Dalawa, ma'am. Let the crab hunting begin! Ayan na, pumapasok ng tubig! Oh my gosh. Saan? Aakyat ba? Saan? Ibang isda nakuha ko eh. Ay, to! Ay, to! Meron dito ha. Wait lang ha. Maliit lang to eh. Ang hirap naman. Utang na loob. Mukhang nautakan ako ng mga alimangong to ah. Pero hindi ako magpapatalo sa inyo. Yan, laki. Ay, ito. Wait lang, nakikita ko na. 1, 2, 3. Ayun. Yeah. Isa sa ipinagmamalaking pagkain ng Ormoc City ang malinamnam nilang mud crabs. Pero bago ko ito matikman, kailangan ko daw munang paghirapan. Oh my God! Ayan! Teka, may tumatakbo! Teka. Wait lang. Parang nakaganon siya sa akin. Ayan o. Dito! Ay, ang dali naman. Nagpahuli talaga. Eto oh. Ay! Bakit ka naninipit? Grabe, matapang to ah. Huli ka, Balbon. Ayun, bongga. Meron bang natutulog dito? Mukhang malaki siya. Parang gusto na niyang magpahuli, oh. Aray! Teka lang! Okay, eto na po. Ho! Sorry. Mas malakas ang sipit ko. Parang patay na to ah. Yan, Ay, dalawa oh. Uy, nag-aasawahan kayo ah. Mayroong isa dito eh. May nakita ako dito. Hala mo, tatakas ka. Galing mo naman, ha? Oo. Laban. Huwag kang lumaban. Mas malaki ang aking sipi. Eto, lalaban pa oh. Oh, ano? Yehey! Huli ka, Balbon. Sorry. Pagkatapos ng hirap, syempre sunod na ang sarap. Galing mo naman, ha? Iluluto na natin ang mga nahuli nating mud crabs. Magluluto tayo ng garlic butter crabs, pero syempre, dapat linisin muna natin ito ng maigi. Kuha lang tayo nito, at ilalagay natin. Para mas malinis talaga yun. Isa natin dito baka, para lalabas yung kinain niya, yung parang... Pipisain yung, dyan. Para, kasi nabaho yung kuhan yun, para yung duli niya. Kaya, pipisain natin. So ito, Dito, okay na to. Yan, pipisain naman. Yan. pipisain na ganyan. Yan, itong tawag ito yung alimang, kasi may tatlo yung kasarian, babae, lalaki, at saka Bakla. ito, bakla. Oo, ito bakla. Oo, To. yan. Ang babae kasi pabilog. Ang lalaki patusok. Ang pabilog na may patusok sa dulo, bakla. Ay, so pipisain dito. Puro bakla ay nakuha natin ah. Pakukuluan ang mga nalinis na alimango. Lalagyan ito ng kaunting suka para maalis ang lansa. Titimplahan ng asin, bawang at paminta. Pakukuluan ito sa loob ng 15 minutes o hanggang sa maging kulay orange na ang mga alimango. Ayan, kumukulo na, tsaka ang ganda na ng kulay. Yun. Ikakat natin para madaling maluto. Sige. Papasok yung sauce. Okay. Kasi gagawa pa tayo ng sauce. Mainit. Wow. Oh, ang ganda. So ganito na yun siya i-serve. Oo. Yung iba, ang ginagawa, niluluto siya kasama ng soft drinks. Oo. Oo, yung lime soda. Yes, ma'am.
para manamis-namis ang flavor niya. Pero ito, tubig lang nang niluto natin sa kanya ang pinanglaga natin kasi gagawa pa naman tayo ng garlic butter sauce. Pero kung gusto niyo nung mas manamis-namis na flavor, pwedeng imbis na tubig, ang ilalagay ninyo yung Yung soda yan, soda. Oo. Yun, no? Wow! Grabe! Ito bakla. Yung mga alimango na bakla, malaman sila at maalige. O, tingnan mo, o. 'Di ba? Ang liit lang niya, o. Ang liit lang niya, pero ang dami niyang alige. Yan. Wala nang naiwan? Wala na. Okay. Ngayon, gagawa na tayo ng garlic butter sauce. Igigisa sa butter ang bawang, sibuyas, bell pepper. Sunod ditong titimplahan ng sweet and sour sauce. Lagyan natin ng asukar. Isa din ito nagpakuan sa lasa. Magpapasarap din. Kunting suka. Suka. O, sweet and sour nga talaga ito. Parang sweet and sour yan. At konting Asin. Ilagyan din natin ng mga secret ingredients namin. Ano yan? Mga yung mayroong yung giniling na pepper at saka garlic. So mabibili tayo ito sa tindahan din. Hinahalo-halo ko lang para extra sarap din. Oh. May pa-secret ingredient ka pa pala. Ito lang. Ano sarap. At saka ito. Ano? Pepper at saka garlic. Pepper at saka Garlic. garlic powder. Yan. Pero maalat din siya. Oo. Sunod na ilalagay ang mga pinakuloang mud crabs. Igisa pa ito ng ilang minuto. Pagkatapos, lagyan na ng toasted garlic. Okay. Oh, mukhang pang restaurant, espesyal. Eto na ang ating garlic butter crabs with sweet chili sauce. Fresh na fresh. Alright, eto na po tayo. Talagang isang bandehadong kanin talaga pinahanda ko. Kasi mukhang masarap itong niluto ni Kuya Rochelle. Teka lang ha. Hanapin ko yung bakla ha. Ito yata, no? Eto to. Ako kasi, ganito ako kumain. Lalagay ko muna yung aligi doon sa kanin. Sarap ito. Tapos tanggalin natin yung takip. Naku, wag lang kayo magde-date sa kung meron kayo nililigawan o nagpapakit kayo sa isang guy. Wag lang kayo magyaya ng crab date kasi wapoys talaga kumain ito. Ayan, diba? Sarap ng sauce. Tapos ihalo mo ngayon ng ganyan, Yan, diba? Bongga. Ang sarap. Sarap. Ang sarap ng sauce na ginawa ni Kuya Rochelle. Tapos yung crab, manamis-namis. Bagay. Dito lang namin niluto pero ang sarap. Sarap. Lasang-lasa mo yung butter. Tapos okay pala yung nilagyan ng sweet chili sauce. Panalo. Tsaka alam mo talagang fresh yung yung kalimango. Kapag madali siyang himayim, madaling matanggal yung laman niya doon sa Ayan, Ay, sus, ang taba. Wow. Naku, good luck sa kolesterol ko to. Panalo talaga. Putok-batok baka mo, mukhang todo na to dahil pagkatapos ng alige ng alimango, lechon naman ang ating lalantakan. At espesyal daw ang lechon ng Ormoc dahil ang kanilang lechon nakakalasing sa sarap. Sa
Sa lechonang ito, hindi pa man pumuputok ang araw, busy na ang mga lechonera sa pagtitimpla ng kanilang lechon. Ang mga dinikdik na sangkaterbang bawang ipinapahid nila sa loob ng baboy. Sunod na ilalagay ang dahon ng sibuyas. Ilalagay din nila sa loob ng baboy ang kanilang special ingredient, ang Mallorca. Isa itong uri ng alak na gawa sa tubo at star anise. Kaya nagbibigay ito ng manamis-namis at malinamnam na lasa. Papahiran din ang loob nito ng asin at bubuhusan ng kaunting tubig bago ito tahiin. Bago isalang sa ihawan, papahiran din muna ng tinunaw na powdered milk ang balat ng baboy. Ito raw ang magbibigay ng lutong sa ating ormoc lechon. Pagkatapos ng 3 oras na pag-iihaw, ready na ang ipinagmamalaking ormoc lechon. Kung may ipinagmamalaking lechon Cebu, meron ding ipinagmamalaking lechon ng mga taga-Ormoc. Ito, oh. Yan. Oh. Mmm. Very juicy. Ito yung lechon na hindi mo na kailangan ng sauce. Masarap na siya as is. Actually, pwede pa siyang isawsaw sa suka. Pero as is, masarap na siya. Very juicy. Hindi mo na kailangan ng sauce. Nauumay na ba kayo? Sakto, dahil oras na para sa panghimagas. Dahil may isang kakanin daw dito sa Ormoc na bago pa mag-World War II, patok na sa mga Ormocanon. Ang tawag dito, masi. Isang uri ng kakanin na gawa sa giniling na malagkit na bigas na may palamang peanut butter, sosyal. Original recipe daw ito ni Dadang Tapalya Baluyo. Para gawin ang masi, una munang gigilingin ang malagkit na bigas na may kaunting tubig. Pagkatapos, sunod namang gigilingin ng pino ang toasted na mani na may kaunting brown sugar. Sunod na mamasahin ang giniling na malagkit na bigas at ifa-flatten ito. Ilulubog ito sa kumukulong tubig hanggang sa ito ay lumutang na para bang palitaw. Ready na para masahin. Pagkatapos natin siyang i-boil, lumutang siya, tas luto na, mamasa natin siya ng gata, fresh na gata. Pagkatapos siyang masahin, ganito na ang yung texture niya, yung malambot na. Gagawa ng maliliit na bilog. Tapos i-wrap siya sa peanut. Babalutin ito sa dahon ng saging para hindi magdikit-dikit. At pagkatapos, pwede nang tikman ang classic Ormoc kakanin na masi.
Maraming iba't ibang kakanin tayong mga Pilipino. Ito ang ipinagmamalaki ng Ormoc Leyte. Tikman natin. Ang pangalan daw nito ay masi. Parang sa unang tingin, parang siyang mochi. Halam! Ang sarap nito. May malagkit siyang bigas or galapong. Pero ang pinakapanalo sa kanya, meron siyang purong-purong peanut butter sa loob. Ay, ang sarap. Isa ito sa the best kakanin na natikman ko. Promise. Nabusog na ba kayo mga kapuso? Very juicy. Hindi mo na kailangan ng sauce. Patikim pa lang yan ng ating Ormoc Food Adventure. Ayun. Perfect na. Dahil sa susunod na linggo, marami pa tayong pagkaing lalantakan. Wait lang! At ang extra challenge na di aatrasan. Ay, ikaw na lang maliit! Ah! Hanggang sa susunod nating salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.